O eto na lang ha, mga kababayan ha. Eto mga kumakampi pa rin sa mga bangag, mga kababayan. Eto ang inyong kahihinatnan. Kahit pa'y mamatay kayo. Kahit pa'y mamatay kayo. Na supposedly kung mamatay ka, mga kababayan, bigla kang bumabait. Marami ang nakikisimpatya. Marami ang nalulungkot, mga kababayan. Pero kapag mamatay, mga kababayan, etong mga kampon ni Nabangag, itong grupo ni Nabangag, mga kababayan, ang mga tao nagsasaya. Kagaya na lang nitong vlogger, na si Mima Alicia, mga kababayan, na grabe talaga. Hindi masikmura, mga kababayan, ang pang-aalipusta sa mga Duterte. Ayun, namatay, mga kababayan, at ang mga netizens natuwa. Tingnan nyo, post ng GMA, mga kababayan, out of 68,000 na reaction, 50,000 plus, mga kababayan, ang natawa. Natatawa ako dito sa reaksyon na hindi ako natatawa sa pagkamatay niya. Pero hindi natin masisisi, mga kababayan, kung bakit natuwa ang mga taong ito. Dahil etong mga taong kagaya ni Mima Alicia, mga kababayan, isang vlogger vlogger. Hindi na ito political It's not about political, mga kababayan, kundi kung ano ang pinaggagawa mo. Na etong si Mima Alicia, maliwanag, mga kababayan, na kumakampi hindi sa politician kundi sa mga kawatan na gobyerno. Enablers, mga kababayan, sa kurakutan. Kaya kung mawala man itong mga taong ito, lalong-lalo na yung mga politician, mga kababayan, mga kabangagan, kung mamatay man sila, eto talaga ang kahihinatnan. Magsasaya ang mga tao dahil at least mabawasan ang mga jablo na nangsasalot sa bansang ito. At ang isa pa, at isa pang nakakatawa, ay sa burol niya, mga kababayan, nitong tinatawag na Mima Alicia, hindi nga natin ito kilala, ay nag-dog show pa, mga kababayan. Etong amo ba to niya? Eto ba ang, sabi ng mga netizens, mga kababayan, eto daw ang financier, mga kababayan, nitong si Mima Alicia. Si Auntie Claire, mga kababayan. Akala natin nakikisimpatya. O andyan, mga kababayan, nagtatawanan sa kanyang lamay na parang dinog show ang lamay niya. Kasama pa dito, mga kababayan, itong isa pang, Diyos ko Lord, parang kabiyak na bunga ni Renato Reyes, mga kababayan, si Granada. Andyan sa lamay. Andyan sa lamay. Parang nakikisaya, mga kababayan. Tapos nagagalit sila sa mga DDS na natatawa. Tapos eto, ang mga bruha, mga kababayan, grabe, parang kinilitin ng mga satanas. Panoorin niyo po, O, ayan, Auntie Claire, ayan. Ayan, itong si Nobody, mga kababayan. Itong walang bilang na pilit pinopromote ng mainstream media at mga bangagan, mga kababayan. Ayan sila, nagtatawanan, mga buwisit, ayan, welcome to the shit show. Mukha ba itong may burol, mga kababayan? Parang lukarit ang mga kababayan. Tingnan niyo si si Claire Castro, mga kababayan. Ito ba ang proper na decorum, sa isang lamay? Grabe, si Chucky, na ganyan-ganyan pa. Nakikiramay ka ba o nakikisaya? Tapos kung matawa ang mga netizens sa inyo, ang galit na galit sila, mga kababayan, dahil hindi na daw ginalang ang patay. Diyos ko Lord. In the first place, reap what you sow. Ang vlogger na to, mga kababayan, dahil kinutya niya si Tatay Digong Siya ang nag-wish, mga kababayan, na mamatay na si Tatay Digong. Sinawag niyang karton at ilagay daw sa garapon. Meaning, abo na, mga kababayan, patay na. Naiuuwi dito sa Pilipinas, ayun, nauna siya. Natatawa lang naman ang netizens, mga kababayan, dahil kung sino pa yung nangutya at nag-wish na mamatay si Tatay Digong, siya pang nauna. Ginawa na rin yan nung, sino nga ba yung mga kababayan? Yung nag-wish din na mamatay si Tatay Digong dati, namatay rin. Marami. Nag-wish ng kamatayan kay Tatay Digong, nauna pa. Ito ang pinaka-latest. Tapos, itong mga ungas, mga kababayan, nagagalit na natawa ang mga netizens. Tapos sila pala ang nag-dog show sa lamay. Ayan na siya, Ayan na siya, Nauna na. si Claire Castro nag-dog show. Nag-dog show dyan, mga kababayan, sa lamay. At may kutob tayo na mukhang i-connect na naman nila ito, mga kababayan, sa kasong impeachment ni VP Sara. Na mayroong remote chance, mga kababayan, na yung ituturo nilang witness
Baka ang kanilang ibulgar mga kababayan o ang script ay inutusan sila ni VP Inday, Diyos ko Lord. Yan na lang pag-aaksayahan ni VP Sara mga kababayan ng panahon. Eto kung hindi ito namatay, hindi na natin alam kung sino ito. Tapos, maraming nagsasabi mga kababayan yung mga bangag. Yan, pinatumba daw mga kababayan ng mga Duterte na naman ang kanilang pinuturo. Hello! Yan na lang ang ipatumba. Ang mga buwisit na to, kung mayroon ngang magpapatumba dyan mga kababayan, ay mas malaki pa nga ang tsansa na kakampi pa niya dahil para may magamit sila na propaganda na pinatumba na dahil anti-Duterte, di ba? Pero dito sa nakikitang anggulo, dati na palang may threat mga kababayan sa dati niyang karelasyon. Panoorin niyo po ha. Panta sa buhay ng BBM vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia. Dyan kayo mag-focus, hindi yung isisisi na naman sa mga Duterte. Bago sa patayin sa pamamaril, ayon po yan sa pulisya. Pero bukod sa pagiging vlogger, sinisilip na rin ang... Ang una nilang anggulo mga kababayan ay pagiging vlogger. Sa pagiging anti-Duterte. So ano bang ibig sabihin yan? Tinuturo nila mga kababayan ng mga Duterte na nasa likod. Hindi maayos na breakup nila ng ex. Secondary lang itong hindi maayos na breakup sa ex. Tapos, grabe na. Speculation na mga kababayan. Kaya napagtawanan. Si June Veneracion. Bumulagta sa kalsada ng Barangay 171 Caloocan City ang pro-BBM vlogger na si Alicia Pro-BBM o Mima Alicia matapos pagbabarili ng riding in tandem suspects nitong Biyernes. Sige, kampi pa kay Bangag. Yan mga kababayan. Sa panahon ng kanyang idol, nabiktima siya mismo ng kriminalidad mga kababayan na naglipanan na sa bansang ito. Kung kay Tatay Digong yan, walang ganyan mga kababayan na ang mga bumubulagta ay mga ordinaryong tao. Gusto nga natin ibalik dati mga kababayan na ang mga bumubulagta ay yung mga kriminal. Eto ngayon, mga ordinaryong tao. Kung ordinaryo ba yan si Mima? May masabi lang. Alicia? Ito naman ang kanyang live-in partner. Bago ang pamamaril, may pagbabanta na pala kay Mima Alicia, sabi ng PNP. Meron pong threat talaga sa kanya. Duterte na naman. And it was proven to be correct, di ba? Ito na nga may nangyari sa kanya. Dahil nag-live siya mga kababayan na hinaharas daw siya ng kanyang dating karelasyon. Yan ang unahin ninyo. We're still looking into kung ano yung threat na pinanggalingan. Kabilang sa mga motibong iniimbestigahan ang posibilidad na may kinalaman sa personal na buhay ang pamamaslang. Hindi Yan naman talaga. Ayos ang hiwalayan ng biktima at dati niyang karelasyon. Merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na Hindi lang yang konti dahil may pananakit sila, and there were even some cases filed between the two of them. So kaya na po natin sila tinitik. Ayan ito. Ito una yung silipin ha, mga investigador ha. Kapag ito mga kababayan, masasali na naman ito sa usaping impeachment. Naloko na talaga. Naloko na talaga ang mundo. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment. Eto ha. Siya mismo galing sa kanyang bunganga mga kababayan na hinaharas siya ng kanyang dating karelasyon. Nagulo pa din ako ng ex ko. Yung tipong ako na nga yung nabugbog. Tapos, mayroon siyang bagong jowa. Nagalit. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Kinuha yung iPhone 11 ko. Sinira pa yung iPhone 13 ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga Tapos Duterte pa rin ang inyong sisisihin. kasamahan ng vlogger. yung pinakamasakit dito, guys. Yung scandal video niya. Pati skandal daw ninyo? Na hindi naman ako yung... May skandal pala yung ex niya. Tapos hindi siya. Tapos sinasabi ng ex niya na siya yun. Doon, pero hindi nadawit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya. Pero in fairness mga kababayan, parang niwi din ang kanyang kung magsasalita siya mga kababayan, niwi something. Kung ano yung reason niya, kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos po ako nakipag-iwan. May something ito mga vloggers din na BBM, no? May something, no? Kagaya na lang nung Ninyo Barsaga. Pareho ng mga kalibre nito mga kababayan. Sa kanya.
Tapos, Sina Dante Maravillas. Oh, may something. okay, sige. Si Mike Abe. Sabi ko, maghiwalay na tayo kasi ayoko Oo. na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa Oh, binugbog pa siya. Oh. Ngayon, patay na yan, ha? Nauna pa siya nagarapon, mga kababayan, nakahon. akin. Actually, mga kababayan, itong, ngayon lang din, parang na last full show, last song syndrome ayo dito sa no? Kanyang pinakalat na tatay mo karton na song, nagbumirang sa kanya, mga kababayan, siya ang namatay. Siya ang nakahon, na karton. Oh. Tatay mo karton. Si Alicia nakahon. Oh. Yan Alicia. Oh. Ngayon, wala lang nakikisimpatya sa'yo. Napagtawanan ka pa. Oh. Kahon. Ang kahon-kahon. Kahon pera o kahon. Goodbye na lang sa'yo. Oh. Sana matahimik ka, Alicia. At naway maging aral ito, mga kababayan, sa mga sumasamba pa rin sa kabangagan dahil hindi na ito usaping politikal, mga kababayan Usapin na ito ng mga nang-aabuso sa bansang ito na pinagtatanggol ng mga katulad ni na Alicia, mga kababayan. Kaya kung mawala man sila, parang at least nabawasan, mga kababayan, ang visit ng mga tao dito sa mga mapang-aping gobyerno ito. Yan talaga. Yung sinasabi Yan talaga nila na nangyayari. Tuturo case. Samantala tayo dito, mga kababayan, na mayroong inexplain si Ka Eric, mga kababayan, na laging ginagamit ng mga makakaliwa dahil ni-red tag daw sila. Mayroon na ruling ang Korte Suprema at tinwist pala nila, mga kababayan, hindi pala yung ruling. Dinudok case na about sa red tagging. Pakinggan nyo, ha, kung ano ang tamang konteksto niyan, mga kababayan, galing sa Supreme Court. Ang Didoro case po is not a decision of the Supreme Court. Oh, hindi pala desisyon. Dahil in the first place, mga kababayan, yan, pinagpuputak nila na red tagging. Hindi pala yan, krimen. Ano pala yan, Ka Eric? It is only one of the explanatory notes in a Explanatory decision. note. Oh. Ang desisyon Footnote po lang. ay pinabalik sa Regional Trial Court sa Iloilo ang petition of writ of amparo ni Sigfrid Didoro na CPP, NPA, NDF cadre na kapanahonan pa NPA. nila Bigladlad at nila sa Campo na nagtago at tumakas Yan, sina Satur, mga kababayan, grabing pamayagpag, May kilala tayo, mga kababayan, na muntik nang maulol ni na Satur dati sa paaralan. Yan ang mga nang uulol. na sa Europe. Sina Satur. Kaya naka-archive ito sa RTC. The decision of the Supreme Court na binabanggit ni Colmenares, ni Neri Colmenares, ni Cristina Conte at ng mga alipores nila Mga na alipores, desisyon ng Korte Suprema, ang desisyon ng Korte Suprema i-hearing ang writ of amparo sa Iloilo RTC. Yung sinasabi nilang red tagging definition was never a decision. It was a footnote of explanatory Never a decision dahil in the first place, mga kababayan, wala naman talagang krimen na red tagging. component, not a decision. I am very sure about that. At saka yung malalaman ninyo na CPP sila, yung CPP propaganda yon kapag kaagad-agad red tagging, katulad yung sa kaso namin. Yan. Kapag magagalit agad, mga kababayan, na red tagging yan, red tagging. Alam na corn beef yan. Alam na Diz. Kay Atom Aurelio, kaya naman nanalo si Atom doon, technicality ulit. Hindi nakapagbigay ng judicial affidavit yung lawyer namin. Hindi tayo pinayagan na mag-participate sa trial. Minsan hindi kami nagsalita. One-sided. Ni Eric, Wala. minsan wala. Ni isang Wala witness kami. sa amin, sa side namin, walang Wala. nanggaling. Hindi kami binigyan ng day namin in court. Ni isang witness namin, wala, 'di ba? Correct. So talagang ay yung injustice na 'yon, 'di ba? Pero agad-agad sinabi ng CPP media, red CPP. tagging. War, Panalo ganun daw kaagad. sila. Ang tawag sa amin, red tagger, Badoy Celis. Talo sa kaso. Talo daw na technical. Okay, hindi kami natalo na dahil natalo kami. Kami ay sinadyang ipatalo dahil hindi kami pinaparticipate in any proceeding of the trial.
Eric, kasi pinag-uusapan natin itong kay Angel Locsin, di ba? So, Ayan si Angel Locsin, mga kababayan. Ano ba talaga yan si Angel? sa madaling Grabing putak niya mga kababayan nung tungkol na sa So sinabi ni Senator Robin Hood Padilla na komunista. And then ang nakakatawa mga kababayan, baka kasuhan si Senator Robin dyan, no? Dahil sabi ni Gibo, iimbestigahan kita sa pagiging komunista mo. salita, kung hindi CPP si Angel Locsin, Bigla pang, baka, wala na baka ma-anti-terror law, wala ba yung piyansa mga kababayan? Baka yan na naman ang gagamitin nila laban kay Senator Robin. kung hindi din siya, let's pretend wala siyang alam, she's a useful idiot, di ba? Which was what I was Idiot. for a very long time, which I think is what a lot of people are, kasi you don't have the full knowledge. Ang useful Pero hindi nyo idiot, kasalanan yun, Ma'am Lorraine. ano yun? Hindi nyo yun kasalanan. Yeah. Pagkukulang yun ng Estado na mabigyan ng kaalaman ng mamamayan. Yes, that's true. Pagkukulang ng gobyerno yun, hindi yun. Oo, hindi kasi dapat ang gobyerno mga kababayan, dapat i-educate niya ang mga tao dito sa pinagagawa ng mga NPA ito. Kung paano nila magre-recruit mga kababayan, paano nang uulol, paano nila ini-infiltrate ang gobyerno. Kagaya na ginawa nila dati ng Tatay Digong mga kababayan, di ba? At kagaya nitong ginagawa nila kay Eric ngayon at Dr. Lauren Badoy, ang laki ng ambag mga kababayan nila sa pagbubulgar ng mga kajabluhan ng mga NPA Yun ito. kasalanan. Kasi sa marami akong kilala, Eric, no, na mga useful idiots. Marami. Napakadami. Yan ang circle ko. No, so, sobrang dami talaga. So, meron isang nag-post just recently, no, na ito yung taong ito, scammer ito. Scammer! Mainit ang dugo nito sa akin. So much so, kilala ko siya decades ago. Pero Taga-UP din? Ano yun? Taga-UP din? Hindi. UP pero hindi siya nakagraduate. Walang ganyan. So anyway, nag-post siya Sino yan? na 6 months na lang Pasko na. Something like that. Tapos may stethoscope. So, she meant me. 'Di ba? So, Ikaw, okay. Nagpasaring na kamabay sa but kanya. she has a lot of friends. 'Di ba? A lot of friends. Dilaw na organization. Dilaw yung kanyang crowd na ng mga edukado, na mga Diyos ko, Lord, ganyan. 'Di ba? edukado? And Yan ang problema dyan sa mga dilaw mga kababayan dahil feeling nila mga righteous at saka mga na sila mga kababayan, sila na ang may alam. Diyos ko Lord, may alam tapos so, nakibangag sa kurakot. nabibigyan ng cover out of her ignorance, 'di ba? Out of her Ignorance. ignorance, she thought kasi yung kaso na ito, Alliance of Health Workers, sinabi ko na CPP ang Alliance of Health Workers, pero nga walang connection sa red tagging yung pag-suspend ng lisensya ko. Pero siya ginagawa niyang about red tagging. So sa madaling salita, ito yung gusto kong ipunto sa iyo, Eric, na maybe you can expound sa design ng CPP. Deception mga kababayan. Budol. Hindi lang CPP, NPA, NDF ang nagpatagal sa kanilang reign of terror, kundi mga tangang ganyan. Mga tangang ganyan. Oo. Kagaya ng mga dilaw na yan. Wala ka ng excuse kasi nag-post NTF-LCAC na ngayon Correct. Diba? Correct. Buti pa ng panahon namin, ang tagal kong tanga kasi wala naman At NTF-LCAC. hindi mo yun kasalanan, ma'am, dahil walang access of information na ganitong uri, not until Ito sina Dr. Lauren Badoy taga-UP ito dati mga kababayan At isa din sila sa mga nagrally-rally mga kababayan at muntikan ng maulol ng mga NFA. Rodrigo Duterte became president. Correct. I had June Parlades, a good friend of mine, and I'm married to a soldier. But of course, because of my UP brainwashing, Brainwashing siya. Kayo Tapos ngayon, ang nag-brainwash sa kanya ng mga NPA mga kababayan, nakita niya na sila pala ang mga salot talaga. kayo ang gumagawa niyan. Di ba? Can you imagine how stupid I was? Di ba? Until Naging salot lang naman yung NPA, naging stupid lang ang kanilang mga kababayan Nabaran lang sila ng maskara noong naupo si Tatay Digong Duterte na hindi pala talaga nakikipaglaban mga kababayan, kundi nakikipagnegosyo, ginawang negosyo ang pagiging NPA, Diyos ko Lord. and that national Tapos yung mga nauuto nila na about sa ideology, yun ang namamatay. Magiging sakripisyo mga kababayan sa kabundukan habang ang mga leader nagpakasasa. task force was formed, and
I said, oh my God, di ba? Ito pala yun, di ba? At saka yung Ito pala paghirap sa yun, bansa ito natin pala na nangyari yun. hindi na natin maibilang kung ilan ang namatay na mga anak natin at nagbibigay ng Correct. takip ang mga katulad ng dramatic na Angel Locsin na yan. Dramatization. Ginagamit niya ang celebrity niya sa mali, di ba? Kahit pati yung mga dilaw na yan, na mga stupid, na Stupid. useful idiots, nagbibigay kayo ng takip sa isang Idiots na nga lang, hindi nga useful na eh. hindi ninyo alam ay teroristang organisasyon, di ba? Okay. Useless Masakin mo idiot. rin kung gaano katarantado itong mga grupo ng Dilaw to believe or make themselves believe na ang CPP, NPA, NDF ay fighting for human rights. Nagmamasakер ito ng mga sila nga, katutubo. oo nga, Ang mga massacre, kababayan. 39 ang pinatay nila. Oo. Never silang humingi ng kapatawaran. Oh. Yan, kumpirmado yan mga kababayan ha. Minasaker nila mga kababayan. Lalo na yung yung mga sa religious mga kababayan na basta may isang simbahan. Pati mga bata, pinatay nila mga kababayan. Pinatay talaga nila. Yung front organization nila never nag-investigate Nabalita yan. Matagal ng panahon, pinatay ng mga NPA pati mga bata. Masaker. ang karapatan ang inyo PL sa 39 na mga katutubo at mga miyembro ng isang simbahan Oo, yan ang sa sinasabi Rano, ni- sa Davao del Sur yata ito. Oo, 'di ba? Sa Davao del Sur pa mga kababayan ha. Na sentro kasi yan, Kaya galit na galit yan sa mga Duterte dahil yung Davao del Sur, Davao, sentro yan ng NPA. Parang yan ang kapital ng mga NPA mga kababayan. Na dismantle nung naupo si Tatay Digong Duterte. Ngayon, ang Davao region, wala ng NPA front. Wala na. Kaya galit na galit sila dahil ang kanilang parang Mecca o Roma mga kababayan ng mga NPA nasira dahil sa mga Duterte. Mano rin ay pinuntahan niyo ito Yeah. at ibinuhay natin ang alaala na ito at maraming kaparihong masaker ang ginagawa ng Not to mention, yung mga ina-ambush nila na mga napakaraming mga sundalo at mga kapulisan, mga kababayan na namatay nang walang kalaban-laban. Pinaputokan ng landmine, in-ambush, walang kalaban-laban mga kababayan. Napakarami niyan. Okay lang sa kanila. At ang manner ng pagkakamatay ng mga na-ambush mga kababayan, walang kalaban-laban talaga. Napaka-heartless. Tapos tuwang-tuwa ang mga makakaliwa. NPA pero kung palalabasin ang kanilang mga front organization, nagpapakilala silang human rights defenders. At mayroon pa silang katawa-tawa na batas na gustong ipasa, ang Human Rights Defenders Act. At yun the ay funny. kinuberan pa at pinayungan pa ng kulukoy na si Benny Abante. Ano ba yan si Benny Abante mga kababayan? Ano ba talaga yan? Sabi si Benny Abante na nai-influensyahan siya ng CPP, NPA, NDF inside Congress is that red tagging? That is red tagging in a correct context. Not Hindi nga red tagging mga kababayan, kundi identifying. Identifying. on Benny Abante. but on the I-identify mga operation kababayan of ang human rights defenders kung ang talagang na mga dinidikdik. uring taong Tapos ito. ngayon, Eric, I see it on social media na nakikisakay ang mga CPP, NPA, NDF sa mga yung mga recent na issues concerning Ganyan naman sila lagi eh. Nakikisakay mga kababayan para makahatak ng mga mauulol nilang kabataan at mauulol na tao na, itong mga taong ito nakikipaglaban sa tama. Anong nakikipaglaban sa tama? Na wala nga itong sinasabi mga kababayan tungkol sa kurakutan ng Marcos administration. Bagkus, nakibangag pa kay our Marcos. indigenous brothers Junior, and sisters. Junior. No? Katulad Oo, may binanggit ka kanina. Ayan, tabak. Yeah. O si Saturo Campo. Ano tong Talaingod 13? Sila ba yung Defend Talaingod? Ito, babasahin ko ha. Malamang itong Sige, go ahead, tabak na ma'am. ito ay CPP ito eh. Ngayong July 15, sa harap ng Department of Justice, muling ipinapahayag ng tabak ang matatag na pakikiisa sa Global Day of Action to Defend Talaingod 13. Ay, CPP ito. Diba? Ano talaga iyog 13? Diba dyan nahuli si Sator Ocam, mga kababayan, Francine Castro sa Talaingod? Tapos sila pa ngayon ang bigyan ng parangal? CPP.
Oo. Ang hindi At ang tabak, ma'am, is front organization created and controlled by the CPP, NPA, NDF na nagpapakilalang Mga indigenous corned people's beef. group. Yan. Corned beef. Okay, Eric. Alam ko na kung ano tong Talaingod 13. Yung nahuli ito si Franz Castro. Oo nga, no? Oo. Yan ang kanilang pinaglalaban, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Hindi nga dapat child abuse lang yun. Dapat kidnapping din yun, mga kababayan. At saka, violation sa anti-human, pwedeng human trafficking para walang piyansa, mga kababayan. Or, anti-terror law. Yan dapat ang kinaso sa mga buang na yan. Toro Campo. Yeah. So ang sabi dito ito ang kasinungalingan ng CPP. Ang hindi makatarungang desisyon laban kina Casator Ocampo at Teacher Franz Wow, teacher ka. Punyeta. Castro. Ulul, mga Ulul! sa mga guro, humanitarians works at indigenous people's rights Mga ulul! advocates na nagsasagawa ng humanitarian Humanitarian, Diyos ko, Lord. Patawarin itong mga visit na to, mga kababayan. mission sa Talaingod ay malinaw na kriminalisasyon ng pakikiisa sa mga katutubo. Sa halip na kilalanin ang kanilang tapang at malasakit Tapang at malasakit pa ang visit. Linya yan ni Tatay Digong, ang tapang at malasakit. Huwag niyong kunin mga visit kayo. sa mga batang lumad na humingi ng tulong, sila ay pilit na pinatatahimik gamit ang gawa-gawang Bilit pinatatahimik ang ingay nyo nga. kaso. Ang kasong ito ay tahasang atake sa Tahimik ba yan, mga kababayan? Ang ingay nga. ng mga katutubo sa edukasyon, sa kanilang kultura, Wow. lupang ninuno at sariling pagpapasya. Ang mga lumad What schools a na joke. ipinayo sa komunidad ay sapilitang ipinasara. What a Ang joke. mga guro ay tinarget ng red tagging at Diyos ko, Lord, mga guro. Tapos si Franz Castro. panggigipit. Punyeta. At ngayon ay ginagawang krimen ng Estado ang pagtulong. Ngunit ang Pagtulong! Diyos ko, Lord. Tulong daw, mga kababayan. tugon ng IP rights advocates ay malinaw, iginigiit ang pakikiisa. Grabe ay nga, hindi mga sinungaling na to, no? Magiging kasalanan. Defend Talaingod Tapos ang naniniwala dyan sa kanila, mga kababayan, yan lang ding mga corned beef. 13. Yun. Statement ito ng CPP, NPA, NDF na ibinababa sa front organization nila na tabak. May isang grupo pa yan, ma'am, katribo. Tabak, katribo, mga kontramina, Kontramina, na grupo kontrabida. na ginagamit, ine-exploit nila, pinagsasamantalahan nila ang mga katutubong pamayanan at ginagamit sa propaganda. Ito, sila sa at Franz Castro na Yan ito. sina Saturno. Kailan yan, mga kababayan? Lamunin ng, kanilang kasalanan. Kunin lang ni Tanya. Tanya ating sinabi, ha? Sa kaso na child Taning. abuse in relation sa kaso na pinagkukuha nila ang mga kabataang katutubo without the consent and approval of the parents and the tribal community leaders. Kaya sila inuli at kinasuhan. Hindi po yun solidarity. Pangingidnap po yun, mga kababayan. But you can see the word, mama. Magaling sila gumawa nito. Kung ikaw bata at nag-aaral ka sa political science o sa anthropology, ma-interest ka, stop criminalizing solidarity. That's the power of their propaganda. So kung wala kami ni Ma'am Lorraine at mga kapareho namin na may ganitong advokasya na nagbubunyag nito, recruitment epekto niyan, Ma'am Lorraine. Tapos ang At yan, sabi dito, very powerful yan, Ma'am Lorraine, sa propaganda. Yeah, Eric, ang ano nila, ang version nila, yung mga batang hinablot nila ay Rescue humingi daw ng tulong sa kanila. Humihingi ng Sila tulong. ang pilit na pinatatahimik daw gamit ang gawa-gawang Ginagamit nyo nga as rallyista, mga kababayan. Tapos, yung mga rallyista na na poison na nila, yun na, preload sa pagiging corned beef. So, ang nangyari nun, dinukot nila yung mga bata, mga menor. Correct. No? Dapat Na na human trafficking, na no? walang Sa paalam sa kidnapping. mga magulang at walang paalam sa mga tribo. Yan si Franz Castro na yan, tsaka si Tama. Satur Campo. At that time, Franz Castro was already in Congress. Am I correct, Eric? Yeah. Yeah. Oo. Tapos Yes, ano at na that yan, ha? Convicted na yan, mga kababayan, na kriminal, ha? Ngayon, namamayagpag pang visit. Active siya doon, ma'am. Active siya sa act. Tapos, ang nagdala sa kanya ang nagreklamo sa kanya ay yung mga katribo, yung mga elders ng tribes at saka yung mga magulang. So Correct. yung mukha na yan ni Franz, walang hiya yan, walang sinungaling, hiya. di ba? Visit.
Tsurang demonyo, mga kababayan. Yung nila, Ma'am Lorraine, dudugtungan ko. Ang sinasabi mo, na kung tumutulong sila, bakit hindi nila tinurn over sa mga magulang at sa mga tribal leaders Sa pulis. ang mga batang ito, ba't itatakas nila at palulusokin at dadalhin sa Maynila at idadaan sa mga gruta na tinago nila? Kaya sila hinabol ng mga tribo at mga magulang. You were correct in pointing that yan, Ma'am Lorraine. Yun talaga, kung hindi sila malisyoso, itinurn over nila sa tribo, sa mga leader at sa mga magulang, Ma'am Lorraine. At saka yung sinasabi niya, yung mga schools daw na yon ay sapilitang pinasara ng Buti nga. Yan mga kababayan, nung ano, maraming dismantle si BP Sara na sa lugpungan. Kaya galit na galit ang mga NFA. what they mean is by the government, yung Dapat lang. organisasyon. Pero hindi, ang totoong nangyari doon, yung mga magulang mismo ng mga bata ang nagsarado noon. Kasi nakita nila, ano bang tinuturo ninyo sa mga anak namin? Nagkasama mga kababayan ng magazine. Diba? Bakit nagiging mga bastos? Bakit nagkakaroon ng mga sexual cases dito, 'di ba? So sexual abuse cases. So kasi nungalingan yung sinasabi nila. So all the parents themselves were the ones who I saw the schools na tinanggal ng mga magulang. Andun ako sa Talaingod maraming beses. Tapos nagtayo si PRRD doon ng eskwela, totoong eskwela DepEd. Tapos alam mo, sama talaga ng tayo sila yan ng sila Franz Castro, mga demonyo yan kasi Diablo. miro mo, Impacto. yung mga kapatid nating Judas, katutubo, Satanas. gusto lang naman nila mag-aral yung mga anak nila. So, nag-aral sila dyan, ilang years, no? Only to find out it's not DepEd accredited. So, ilang taon yun na akala nila nag-aaral ng mga anak nila for what? Nothing. Para diba? ke? Hindi sila pwede mag-high school, hindi sila, kasi Correct. hindi credited eh. No? Correct. So, yung panlilin lang nila sa pinakamahihirap natin mga kababayan na ngayon ginagamit nila at kinu-co-op nila kahit yung issue tungkol sa basura ng DENR. Pumapasok Kung na dyan ano-ano ng na lang. CPP. Ginawang issue. Eric, no, kasi we're about to wrap up. Maybe you can explain briefly yung co-op na yan sa mga issues, no? Maganda yung pinunto ni Ma'am Lorraine, tama po yun. Panloloko yun. Kasi all the Panloloko ng mga Diablo. mga magulang at ang mga komunidad na ito. At ang pinag-usapan namin ni Ma'am Lorraine dito, mga kababayan, hindi po isang eskwela lang, kundi 82 all over Mindanao. 82 na mga kunwari eskwela, yun pala walang permit sa Department of Education. Hindi accredited ang ilang mga kurso, kaya hindi makapag-high school. Nabisto lang Kawawa, no? reklamo na ang mga magulang. Sayang na lang ang pupunta ano, ng no? high school mag-enroll, hindi tinatanggap ang kanilang mga diploma at mga card. Nang mag-check ang Nasayang. Department of Education, the time of former President Duterte, nakita there were 82 na tinatawag nilang lumad schools. Tapos, ang ending, NPA na lang tayo dahil wala palang silbi at diploma ng NPA. O sometimes tinatawag nilang salugpungan schools. At ito Alcadel. ay pinagkakitaan nila, hindi lang recruitment sa NPA, dahil ito ay pinunduhan ng mga malalaking organisasyong NGO at gobyerno pati European Union. Diyos ko, Nakakuha Lord. sila ng bilyones na pondo dito. Pinagkakitaan na nila, niloko na nila, pinagkakitaan pa nila ang mga kabataang kawawang katutubo. Yan ang real issue kung bakit pinasarado ng mga tribo ito with the assistance of government authorities. At dapat lang. Dapat lang. I remember kasi lagi ako umaakyat doon, alam mo, hiyang-hiya ako sa mga kapatid nating katutubo kasi talagang maliwanag na napabayaan sila ng gobyerno. Correct. So, pag humaharap ako sa kanila, ang una ko talagang ginagawa, humihingi ako ng tawad. Na patawarin ninyo kami na hindi kami nagsilbi ng maayos, pero huwag kayong mag-alala, gagawin na namin yung trabaho namin ngayon. Kasi yung mga kapatid nating katutubo, I don't know if they are the poorest sector kasi naiisip ko din yung mga fisher folk natin, mahirap din yan. Pero doon mo talaga makita no na kapag ang gobyerno hindi ginawa yung trabaho nila, lalo pa magnanakaw ang gobyerno. Magnanakaw. At walang puso. Grabe, ang pinakatatamaan talaga, ang pinakamahihirap. No? So, ngayon na magnanakaw ang nakaupo, at puro mga magnanakaw ang nandyan, at every day we're spending 25 million for that impeachment na walang kwenta. Impeachment of the Talaga? most trusted
25 million per day. official that's being engineered by the least trusted, si Bongbong Marcos, na ang Vice President, walang impeachable offense. Si Bongbong Marcos, gabundok ang impeachable offenses nito. Tapos nang i-impeach ninyo ang Vice President. So, araw-araw naghihikahos ang bayan natin, no? Yeah. Samantalang nagtatapon tayo ng pera ng ganyan para sa ng kalokohan na impeachment na yan, no? Ma'am, magandang pag-usapan natin yan in our next episode, ha? Pero going back in our final na pag-wrap up na ni Ma'am Lorraine, kaya namin pinupuna itong open letter ni Angel Locsin, na Angel nagpupuna kay Locsin, Senator Padilla na magsisi bago pa at hindi pa huli ang lahat. Dahil baluktot yung kanyang mga linya at Ano ang magsisi? kanyang direksyon Bakit ay si- nagre-reinforce doon sa Ikaw ang dapat si kasalot Locsin. na mga elemento ng lipunan. Angela, Instead na i-correct Angelica na. Locsin. Yung mga ginawa nila sa Toro Campo at nila Franz Castro na mga palusot at mga pandaraya at panloloko sa katutubong pamayanan, Angel Locsin was an endorser of Salugpuan Schools. Yeah. Created by the CPP, NPA, NDF. Umaakyat siya doon, pumunta pa sa mga area na nandyan ng NPA, kasama niya mga ganitong uri na mga O yan, tao. mga kababayan, And yet, ang lakas ng loob niya na mag-post sa Facebook na ang magbago at magsisi si Kuya Robin Padilla niya. Excuse me, ah. Kuya-kuya pa. Also, si Angel Locsin perpetrated yung mga lies ng CPP, NPA, NDF Correct. na Correct. nakakapagpa-recruit ng mga kababayan natin, no? Yan ang Yeah. atraso ni Angel Locsin sa atin. Sinungaling. Yun. Tama. Nothing personal, Sinungaling. but everything about I what don't even must know be her. true. Yeah. Yeah. Ma'am, your final message for this episode at I hope na nakatulong tayo sa pagpapaliwanag sa mainit na Yeah. issue na ito. Sa in closing, no, I think that this is an opportunity for Filipinos to get rid of your admiration for celebrities. You can admire talent, pero yung titingalain ninyo na para sila mga Diyos at Diyosa, at wag ganon, kasi mali talaga yun and very dangerous. Hindi natin kilala itong mga taong ito. Kung meron sana kayong titingalain, yung karapat-dapat, or mas maganda, you build a life na that you can be very proud of, 'di ba? And proud kayo sa sarili ninyo na hindi nyo kailangan ng ibang taong titingalain ninyo. Kasi ang Pilipinas ngayon, no, we were raised by by schools that were infiltrated by the CPP, NPA, NDF. We went to churches that are CPP infiltrated. We listened to media that's CPP infiltrated. Therefore, you have to step back and you have to rebuild yourself. And what that means for me, no, is to heal yourself, because I went to a school that was filled with nuns that, as it turns out, were allies of the CPP or even members of the CPP. Correct. So, ano kaya yung sugat na yun sa akin, di ba? So, yun lang yung gusto kong sabihin, no? Mag-ingat tayo kung sino yung mga kanino natin isinusurrender ang isip at puso natin, no, at kung sino yung mga tinitingala natin. Mas maganda pa, mas mainam pa, i-build natin ang buhay natin and have a life that we can be proud of, 'di ba? So that's it. Very good. Yeah. Yes, Ma'am Lorraine, sa panghuli, we advise, no, unsolicited advice kay Angel Locsin. Yeah. Makipag-usap ka rin sa mga matitino at mabubuting tao mula po sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi lamang kay sa Toro Campo at kay Franz Castro na mga elemento ng tagapagtaguyod ng komunistang terorismo sa ating bansa. Para makilala mo na ang tinatawag mong rapist na si Pastor Kibuloy ay baliktad sa iyong baluktot na pananaw na nilalason ng mundong ginagalawan mo ng mga bulok na propagandista ng komunistang teroristang group. Pastor Kibuloy is more than far way better sa sinasabi mong mga makabayan na ito kung ang pag-uusapan ay pagmamahal at paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. You better get out of the world na binuo mo sa iyong katang-isip na matino ang CPP, NPA, NDF, dahil nandyan kami nanggaling. Kung ikukumpara sa iyo, kaming mga libo-libong kadre na ang nagpupukaw sa iyo. Hindi pa huli para magsisi ka, Angel Locsin. Mga kababayan, ma'am, go ahead. Eric, magbago ka na, Angel. Magbago ka, Angel. Kasi hindi pa huli ang panahon para sa iyo. Maraming salamat, Ma'am Lorraine. Salamat, Angel. Ay, salamat, and, Angel. Salamat, Eric. Sana ay sabi nila, okay, Eric, di ba?
ang binibira nyo ngayon ang baluktot na pananaw ni Angel Locsin, pero kasama mo naman ang kapartner mo na parang sila isa soberano din. Ayok makabola. Sino ba yan? Pautangin ko yan. Maraming salamat, Ma'am Lorraine.